Wala pang planong isantabi ng House prosecution ang alinman sa 4 na articles of impeachment at magpapatuloy ito sa presentasyon ng ebidensya. Target naman ito na matapos ngayong Agosto ang pagdalaki sa confidential funds misuse. Sinabi rin ng prosekusyon na maaaring bawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang naipresentang ebidensya, kabilang na si Mary Grace Piatos. Kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman ang ma-achieve namin sa mga ibang testigo na ipe-present namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin pwede nang makabawas sa araw ng hearing. So, kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpepresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Personal opinion ko lang. Samantala, iginit naman ng prosekusyon na napatunayan na sa testimonya ng dating COA auditor na may mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds, kabilang ang hindi tugmang mga petsa at kakulangan ng dokumentasyon na hinihingi sa ilalim ng COA-DBM Joint Circular. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Ako sasabihin ko may misuse on the part of the COA report.